Usap-usapan muli ngayon ang naging ugnayan nina Atong Ang at Gretchen Barreto na mula sa pagiging magkaibigan at magkasosyo sa negosyo ay napabalitang magkarelasyon daw. Ano nga ba ang totoo? The Philippine Showbiz List presents tunay na relasyon ni Gretchen Barreto kay Atong Ang. 2017, the unmatched closeness between Gretchen and Atong. Simula noong 2017, naging bahagi si Gretchen Barreto sa negosyo ng kasino at sabong ni Atong Ang. Kasabay nito, naging kabahagi rin sa operasyon ng kasino ang negosyanteng si Tony Boy Cuangco, ang longtime partner ni Gretchen. Partikular sa kilalang kasino na Okada, Manila. Noong parehong taon, naging tampok si Gretchen sa engrandeng pagdiriwang ng 60th birthday ni Atong na ginanap sa Grand Ballroom ng Marriott Manila sa Pasay City. Isa si Gretchen sa pinakaabala at pinaka-hands-on sa naturang selebrasyon bilang malapit na kaibigan ni Atong. Batay sa mga ibinahagi ni Gretchen sa kanyang Instagram, makikita na isa siya sa nagplano at nag-asikaso ng mga detalye para maging espesyal ang pagsalubong sa milestone birthday ng negosyante. Sinabi ni Gretchen sa isa pang post na travel buddy sila ni Atong kasama ang ilan pang kaibigan. Tinawag niyang Chino Cappuccino si Atong. Hindi rin nawala si Tony Boy na dumalo rin sa okasyon. Patunay na suportado nito ang pagkakaibigan at pagkakasosyo ni na Gretchen at Atong. Samantala, naging usap-usapan din sa isang restaurant ang umano'y sweet moments ni na Gretchen at Atong matapos ibahagi ng isang waiter ang kanyang nasaksihan habang kumakain ang dalawa kasama ang ilan pang kaibigan. Ayon sa kwento, nag-dinner si na Gretchen at Atong at isa sa mga in-order nila ay Peking duck. Kapansin-pansin umano ang pagiging maalaga ni Atong dahil siya pa raw mismo naghahanda ng mga role para kay Gretchen, dahilan para mapansin ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Bagamat may ibang kasama sa mesa, lumutang pa rin ang kakaibang sweetness na ipinapakita nila sa isa't isa. Lalong naging palaisipan ito sa mga nakasaksi dahil doon ay iniuugnay rin si Atong kay Claudine Barreto na kapatid din ni Gretchen. Dagdag pa sa usap-usapan, ikinagulat ng waiter ang mga suot na alahas ni Gretchen, lalo na ang umano'y napakalaking diamonds na kitang-kita habang sila'y kumakain. Bago pa nito, naging laman na rin ng balita sina Gretchen at Atong matapos sila makita sa airport na may kasamang security escort habang palabas ng airport. Dahil dito, lalong umingay ang mga espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang ugnayan. 2019, Marjorie exposed Gretchen and Atong's rumored relationship during their father's wake. Sa kabila ng pagiging pribado noon ng kanilang mga negosyo, hindi naiwasan na mabunyag ang ilang detalye dahil na rin sa matagal ng hidwaan ng pamilya Barreto na umabot pa sa publiko. Malaking bahagi ng kontrobersya naging pagkakadawit ni Atong sa bangayan ng magkakapatid na Barreto. Nagilaman ng mga balita noong 2019 ang gulo ng muling pumutok ang mga isyung may kinalaman sa ugnayan ni Atong hindi lamang kay Gretchen, kundi pati na rin sa kanilang pamangkin na si Nicole Barreto. Sa panig ni Marjorie Barreto na isa ring kapatid, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na magpahayag ng kanyang galit at disgusto sa pamamagitan ng social media. Para kay Marjorie, malaki ang naging epekto ni Atong sa masalimuot na relasyon ng kanilang pamilya at iginiit niyang malakas ang impluensya nito sa hindi magandang paraan. Ayon sa mga ulat, naging mas komplikado pa ang issue dun sa umano'y naging relasyon ni Atong kay Nicole na pamangkin mismo ni Gretchen. Ang pagkakadawit na ito ang sinasabing naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mainit na komprontasyon sina Gretchen at Marjorie sa burol ng kanilang ama na si Miguel Barreto noong October 2019. Sa kabila ng tensyon, pinilit ni Atong na linawin ang kanyang panig at naglabas ng pahayag upang tapusin ang mga haka-haka. Sa pahayag ni Atong, mariin niyang itinanggi na may romantic relationship sila ni Gretchen at binigyang diin na sila ay magkasosyo lamang sa negosyo. Binanggit din niya na si Tony Boy ay aktibong bahagi ng kanilang operasyon, lalo na sa junket business na konektado sa mga kasino. Pinunto rin niya na walang kinalaman si Gretchen sa naging hiwalayan nila ni Nicole at ang ugnayan niya kay Claudine Barreto ay walang ibang layunin kundi ayusin ang ilang personal na sigalot. Samantala, binasag ni Gretchen ang kanyang katahimikan tungkol sa sweet photo kasama si Atong kung saan makikita sila magkatabi habang tutulog sa loob ng eroplano. Kapansin-pansin na magkalapit sila ng husto at mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay.
Dahil dito uminit ang mga tsismis na romantic raw ang ugnayan ng dalawa kahit na pareho na silang may kanya-kanyang partner. Ayon kay Gretchen, siya ay natutulog at hindi alam anong nangyayari sa paligid noong oras na yon. Inamin niyang medyo naging kampante siya at lumapit ng husto, ngunit iginiit na wala namang mali sa litrato dahil pareho naman silang maayos na nakabihis. Taliwas sa issue noon ng kanyang kapatid na si Marjorie. Dahil dito muling nabuhay ang kontrobersya tungkol sa naunang photo scandal ni Marjorie. Nilinaw naman ni Atong kung bakit siya at hindi si Tony Boy ang katabi ni Gretchen sa litrato nila natutulog sa eroplano. Yan kay Atong, hindi na bago na magkasama ang kanilang mga pamilya sa mga biyahe sa ibang bansa. Natural na malapit si Gretchen sa kanya sa matagal na nilang pinagsamahan bilang magkaibigan at magkasosyo sa negosyo. Binigyang diin din ni Atong na natural lang na madalas sila makita sa publiko na magkasama dahil sila ay magkakasosyo sa negosyo. At noong November 9, 2019, magkasamang dumalo ang magkapatid na sina Gretchen at Claudine sa 90th birthday celebration ng ina ni Atong Ang. Nag-upload si Claudine ng mga litrato mula sa event at makikita sa mga in-upload nito na kasama rin nila ang kanyang ina na si Mami Inday at ang nakakatandang kapatid ni Claudine na si JJ. Sa sumunod na post, in-upload naman ni Claudine ang selfie nila ng kapatid na si Gretchen. 2021, Gretchen and Atong spotted together again at cockfighting. Muli na namang namataan sina Gretchen at Atong na magkasama sa pagkakataong ito ay sa isang sabungan. Matatandaan noong November 2020, umani rin ng atensyon ang naging pagbisita ni Gretchen at Atong sa Iloilo. Samantala noong October 2021, muling namataan na magkasama sina Gretchen at Atong. Sa pagkakataong ito, ibinahagi ni Gretchen sa Instagram ang masayang pagbisita ng kanyang kaibigan na si Aiko Melendez. Kasama ang kasintahan nitong si Zambales Vice Governor Jay Kung-hoon. Ikinatuwa ni Gretchen ang naging pagbisita ng magkasintahan sa Pit Masters na pinangungunahan ni Atong, na patuloy na ugnayan at aktibong pagsuporta niya sa mga proyekto ng kaibigan. 2024, Gretchen and Atong's rumored relationship heated up again. Lalong uminit ang usap-usapan tungkol kina Gretchen at Atong matapos silang rumampa na magkasama sa isang kasal noong June 2024. Hindi biro ang eksena na dumating silang sabay bilang principal sponsors at napiling magbigay galang sa ikinasal. Kitang-kita ang kanilang pagiging magkatambal sa paglakad sa aisle, mahigpit ang kapit ni Gretchen sa braso ni Atong dahilan para muling bumalik ang mga tanong kung may espesyal ba silang ugnayan. 2025, Gretchen and Atong linked to missing Sabongero abductions. Mainit na naman ang pangalan na Gretchen at Atong matapos ibulgar ni Julie Dondon Patidungan na mas kilala sa alias na Totoy ang umunoy pagkakasangkot nila sa kontrobersyal na pagkawala ng ilang sabongero. Ayon kay Totoy, si Atong di umano ang utak sa likod ng mga pagdukot at sinungkot pa niya si Gretchen sa issue. Matindi ang naging pahayag ni Totoy, lalo na dati siyang Chief of Security sa mga sabungan at farm na pag-aari ni Atong. Sa kabila nito, mariing itinanggi ng kampo ni Gretchen ang akusasyon. Ayon sa kanyang abogada na si Alma Malonga, walang sapat na basihan ang mga bintang at malinaw umanong layunin lamang nitong guluhin ang issue at gamitin ang pangalan ni Gretchen para manatiling mainit sa balita. Ipinahayag din ni Gretchen na bagamat isa sa humigit kumulang na 20 investors sa negosyo, wala siyang kinalaman sa pang-araw-araw na operasyon nito. Gate pa na kanyang kampo, imbis na magsampa ng kaso laban sa whistleblower, mas mahalaga raw ngayon na ayusin ang pagkasira ng pangalan ni Gretchen na dulot ng mga walang basihang paratang. Dagdag pa rito, sinabi ng kampo ni Gretchen na hindi magiging kapakil-pakinabang kung magsasampa pa sila ng reklamo laban kay Totoy sa ngayon. Anila, buo na ang opinyon ng publiko kaya't sa halip na makipagbatuhan ng kaso, mas pinili nilang ituon ang atensyon sa pagsasaayos ng reputasyon ni Gretchen. Hanggang ngayon, tanging pagiging magka-business partner lamang ang ugnayan na Gretchen at Atong. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!